Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Hearing with the Committee on Ethics Chairman. To my fellow citizens, yesterday morning, we had a committee hearing with the Committee on Ethics Chairman, 4P's Party List Representative JC Avalos. No, not that one, sorry. Okay, sorry. Wait a minute. Not that one. Asan si session speech niya? Si session speech. Okay, where is the session speech ni Kiko? So, this was 2 days ago, no? Ito. Kiko, Mindanao. Ito. Okay, here's the one, darling. Okay, here we go. House calls for secession. My fellow citizens, it's now time for us to heed Mindanao's calls for secession. As the second largest island in our country with a population of almost 28 million people, the interests of the people of Mindanao is not one we can ignore or consider as less important than those of the people of Luzon. In the past 3 years, the Marcos administration has been criticized for its bias policy and its favoritism towards the NCR. And with the recent flood control anomalies being traced back to the residences of corrupt politicians in the NCR, the calls for Mindanao secession has gradually increased. Mindanao is capable of being entirely self-sufficient. With their abundant natural resources and competent labor force, they can successfully thrive as an independent nation, which makes the fact that the corrupt... Totoo naman, talagang ang Mindanao kaya mag-survive bilang isang panibagong republika. national government excessively taxing them for the benefit of Luzon's politicians very upsetting. I can sympathize with their anger. As a representative from Cavite, it disgusts me that the government funds for developing provinces like ours are being funneled by Congress into the pockets of corrupt politicians that reside in exclusive subdivisions in the National Capital Region, like Forbes Park and Dasmariñas Village. The money that could have saved millions of Filipinos being used instead on overpriced houses, watches, cars, and planes. The desire for secession of Mindanao in response to the extreme corruption of the wealthy elites of the NCR who look down upon them as lesser beings is a very valid sentiment, and one that I wish to bring to our government. I shall ask both Congress and President Marcos to start considering and discussing a possible change to our natural territory in order to meet the desires of our citizens. Okay, si Meow Meow. Okay, yan yon dahilan. So according to him, sa kanyang post ay posible siyang ma-aresto dahil parang ang gustong palabasin yan, mga kababayan, ang nakikita natin yan, gusto nilang palabasin na sedition yan. Pero isa-isahin natin. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, nananawagan siya. Okay, o lalong tumitindi. Kasi yung speech niya nandito exactly. No? Lalong tumitindi yung mga panawagan ng mga Mindanaoan o ng mga kababayan natin. Yeah, dyan sa, ito. Okay, sa Mindanao. Okay. Sabi niya nga, the time has come for us to hear the growing calls from Mindanao. Calls for dignity, equality, and necessary secession.
So ayan, sabi niya panahon na para magkumilos o talagang magsumama or dahil lalong lumalakas yung panawagan ng mga taga Mindanao para humiwalay na nga ang Mindanao at para yung kanilang mga resources ay hindi nagagastos dito sa mga bahay na sa Forbes Park o ninanakaw. Kasi nasabi ni Kiko doon sa speech niya na ang Mindanao ay second largest island of our nation and home to nearly 28 million Filipinos. It is not a land to be ignored nor a people to be treated as lesser than those in Luzon. So, sasabi nga niya dito na napaka-laki, okay, napakalawak ng island ng Mindanao. So, merong 28 million katao at dapat hindi ito ibaliwala at set aside ang Mindanao na parang mababa ang uri kumpara sa mga magnanakaw diyan sa Maynila, lalo na yung nasa loob ng Forbes Park at nasa loob ng mga Malacanang. So sinasabi niya dito mga kababayan na talagang sa ilalim ng administrasyon ni Bangag ay malupit ang korupsyon at malupit ang mga pagnanakaw nga. Yun naman ang konteksto noon eh. Tapos sinasabi niya dito, tatungkol na lamang sa flood control, di ba? Flood control na ninanakaw ng mga hinayupak, kaya lalo daw nagagalit. Okay, lalong nagagalit o umaatikabong ang panawagan ng ating mga palangga na taga Mindanao para sa tuluyan ng pagbabago o paghihiwalay diyan sa Mindanao. Ngayon sinasabi niya, kawawa naman, okay? Ang mga taga Mindanao dahil yung mga pera nga naman na resources like lahat ng resources sa Mindanao, name it, ay napupunta sa supposedly buong bansa. The problem is, instead na gagamitin yung mga taxes, resources and everything para sa buong Pilipinas, para umunlad tayo ng isang republika, ang nangyayari, napupunta lang sa Forbes Park, napupunta lang sa offshore account. Yun yung nakikita ko. Okay? At nakikita natin lahat. Not only si Kiko Barzaga ang nagsasabi niyan. Na talaga namang mayaman ang Mindanao. Alam natin yan. Magagaling, matatalino. Sila nga yung mga English-speaking, Visayas and Mindanao, they're like English-speaking, more on English speaking, provinces. Diba? Kasi ganun, may Espanyol pa nga dyan sa Zamboanga. So, ba't ganun pa man, sinasabi dito sa kanyang speech na magagaling, matatalino, matitikas, lahat na, di ba? At maraming resources ang Mindanao, kaya panahon na para, manindigan. Okay? Bilang isang probinsya, bilang isang bansa later on, kung magkaroon ng paghihiwalay ang Mindanao at ang Luzon. I don't know, payag ba kayo na maghiwalay? Ako papayag talaga ako para naman, makauwi ako dyan sa Republic of Mindanao. Dahil alam niyo naman sa Luzon, dyan sa Maynila, ay tinamnan ako ng kaso ng Bangag administration kasi gusto din nila ako aresto and gusto din nila ako damputin. Katulad ngayon ang ginagawa nila kay Kiko Barzaga dahil dito sa secession speech na ito. So ngayon, mga kababayan, sinasabi niya dito, yun na nga, yung nakikita nyo yung recent flood control. Sabi niya, Mindanao is not a burden to the Republic. It's a region rich in resources, blessed with skilled labor and capable of sustaining itself. Yet the corrupt national government continues to overtax and exploit its wealth for the benefit of a few in the capital. Yeah, yun na nga. Nasabi na nga natin, napakayaman natin, hindi nga daw pabigat itong Mindanao sa ating pangkalahatan. Dahil nabanggit na nga natin, magagaling, matatalino, na yung mga manggagawa, tapos ang pera ninyo, ang mga overtaxation ay napupunta lang sa pagnanakaw. So yun ang sinasabi ni Kiko Barzaga dito dahil ang pera napupunta lang sa Forbes Park, yung mga luxury cars, di ba? Nakita nyo yung mga Nepo babies, or mga bonggang-bonggang Hermes, aeroplano si Zaldico at kung ano-ano pa. Kaya naman, marami daw sinasabi sa kanyang speech talaga na lalong umiigting o lumalakas yung panawagan ng ating mga kababayan, o lalo na yung mga taga Mindanao, na ipaghiwalayin na. Sinabi niya nga sa kanyang speech kanina,
sinasabi niya na hindi, ano tawag dito, na parang hindi ito sedition or hindi ito pag-aaklas. 'Di ba? Ito ay pag-isip-isipan ninyo dahil inaabuso na nga tayo, kayo diyan sa Mindanao, inaabuso na kayo ng nagpapatakbo sa gobyerno, okay? Na mga bangag. Ako nagsabi niya, sinabing bangag, pero ako nagsabi niya, paulit-ulit naman na sinasabi ko sa inyo. Kaya ngayon, gusto siyang kasuhan. Dito tayo tututok, mga kababayan, sa pinaka-last statement niya. Kasi sinasabi niya na aarestuhin daw siya ng bangag dahil sa secession speech niya. So ang question natin, yun ba ay inciting to sedition? Di ba? Nag-udyok ba siya na manggulo kayo na mga taga Mindanao? Ang sinasabi niya, lalong umiigting ang panawagan na maghiwalay na ang Mindanao at ang Luzon dahil dinalapastangan lang ang mga budget and, alam niyo na yon, yung mga pagdanako and everything. Doon sa last part, ito sinulat natin, sa kanyang speech, sabi niya, the call for secession is not a cry of rebellion. Di ba? Sinabi niya, hindi ito pag-aaklas o pag-imagsik ng illegal, but a cry for justice. So sinasabi niya dito, it is the desperate plea of people tried of being used, ignored, and insulted by a system that serves only the elite. Ito ay sinasabi niya ay apila ng taong bayan, himutok panawagan, na madalas ay, most of the time, all the time, ay binabaliwala ng bangag administration. Kaya sabi niya, I therefore urge this government, both Congress and President Marcos, bangag, okay, to open a serious, honest, and courageous discussion in the future of our nation. Okay? So nagnanawagan siya, ino-urge siya ng discussion. Diba? Discussion on the future of our national territory and the right of Mindanaoans to determine their own destiny. We can no longer silence their cry. The time has come to listen. So malinaw na hindi siya nag-udyok ng panggugulo. Sinasabi niya, nananawagan niya sa Kongreso. Bakit siya nananawagan sa Kongreso at kay Bangag? Na baka pwedeng i-revisit ang ating konstitusyon. Dahil wala ngang batas sa konstitusyon na maghihiwalay, di ba? Na pwedeng paghiwalayin itong ating mga Luzon, Visayas, Mindanao. But baka pwede pag-usapan. Yun ang sabi niya, nananawagan siya, di ba? Both Congress and Bangag. Di ba? Malinaw yun. Dahil kung tapat si Bangag, which is hindi naman talagang tapat sa taong bayan, di ba? So, ang punto de vista dito ni Kiko, na bisitahin, ako pala nagsabi nun, i-check yung ating national territory law, di ba? Tapos pakinggan yung boses ng mga Mindanaoan na baka pwedeng paghiwalayin na. It's a long process, di ba? Pwede naman magkaroon ng, ang tawag dyan, referendum o pagbubutuhan or referendum o plebisito na tinatawag na taong bayan ang magsasabi sa Mindanao, hiwalay ba kami or what? Di ba? Pagbubutuhan. Pero it's a long process. Alam naman natin yan. It's a long process. Ang bottom line dito, nagsalita lang, freedom of speech niya yun. Na baka sakali, dahil sa boses ng mga Bisaya at ng mga taga Mindanao, nasukang-suka na sila sa pagnanakaw ng mga demonyo sa Malacanang, not actually sa entire Luzon, sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado, baka naman pwedeng i-revisit o tignan natin ang National Territory Law, na baka pwede na maghiwalay ang Mindanao. Sabi nga natin, hindi kadali. Pero hindi ito dahilan na pwede na gusto na nilang arestuhin si Kiko Barzaga. Nakita nyo na lahat talaga aarestuhin nila. Diba? Kaya sabi ko, go Mindanao. Isulong nyo yan. At nandyan ako uuwi. Pag nagkataon, Republic of Mindanao, okay, dyan ako magpapadual citizen. Diba? Tumira naman ako dyan sa Davao, so that's fine. Okay, meron na akong mapapakita na sometime tumira ako dyan. Diba? Kasi pag umuwi ako ng Pilipinas, mga kababayan, sa Luzon, okay, Republic of Luzon na tayo, Republic of Bangag. Diba? Pag uuwi kasi ako sa Republic of Bangag, hindi ako dadamputin ako, arestuhin ako. Diba? Dahil 1 million yata ang warrant of arrest na ginawa ni Bangag.
then pupunta ako sa Mindanao. At least malinis ang record natin dyan. Go sa aking mga palanggan na taga Mindanao, isulong nyo na yung mga ganyang ano na yan, ganyang parang katulad ng Slovakia, di ba? Kaya may yung Czech Republic and Slovakia, di ba? Well, pag-usapan na natin yan pag na ano na natin, na-research na rin ng bonggang-bongga. Pero ba't ganun pa man, di ba? Pwede maghiwalay. I think, what's that? Ano pang mga bansa na naghiwalay sila? Timor-Leste, di ba? Teka, sabi ni Delia Dichoso, I like to retire in Davao. O, di ba? Doon tayo mag-retire tayo. Meron akong ano dyan eh. Hindi pala ako. Okay, hindi pala ako. Meron kaming ano dyan, munting kalupaan. Munti lang. Sige na, please. Nananawagan ako sa ating mga palangga sa Davao, sa buong Mindanao, gawin nyo ng Republic of Mindanao yan. Now na, huwag nyo nang patagalin. Kasi dadamputin tayo isa-isa. You're welcome here in Davao City. Sabi ni Jennifer Dana, yes, numara ako sa Tagum palangga. Numara ako dyan. Ng bonggang-bonggang. Ngayon, kasi wala nang patutunguhan itong mga imbestiga na to. Dagdagan nyo dyan ngayon sa ICC. ICC. Independent, di ba? Independent cover-up. Okay? Yung independent cover-up investigation, chuchu nila. Di ba? Sinasabi nga dito ni Barzaga, tiwala lang tayo kahit wala pang naipakulong si DPWH Vince Dizon. Malay mo, next year, baka makahuli na siya ng isang small-time contractor na nagnakaw ng 10K. Di ba? Insulto ito. Wala kasi gagawin pa nga nilang, may speech pa pala si Kiko na bago na sinasabi niya na meron siyang intelligence, hindi ko na, sinasabi niya na meron siyang intelligence, tignan natin. Okay, ito na lang, i-internalize ko na lang. Na merong mga kababayan na talagang gusto, teka, hanapin na lang natin para mas maano natin to, yung sinabi niya. Ito. Bagong-bago yun eh. Bagong-bago yung kanyang speech. Ito ba yun? Ay, nawala. Okay. Bago ba yan o nauna pa yan? Nakita ko si Abalos. Tinitira niya dito. Okay, may sinabi siyang, ano ba yung sinabi niyang kaninang asiso? Huwag kayong maniwala sa drama ni Tio Soto. Si Insertion Queen ang gagawin niyang Senate Blue Ribbon Committee as chairman, si Risa Antivirus ito. Okay. Yan pala lang yung latest niya. Luma na pala yung nakita ko kanina. Anyway, mga kababayan, nakikita ninyo ang investigation. Okay? Nakita ninyo yung investigation dyan na pinagtatakpan nila. So, wala talagang mangyayari dyan. Walang mangyayari sa investigasyon na yan dahil sinasabi natin na what? Dapat open yan. Dapat makita ng taong bayan. Recently lang, 6 hours ago, sinasabi ni Kiko na Zaldico does not deserve due process. He and his family deserve the righteous anger of the people. Tama. Paano ka magkakaroon ng due process dyan? Nagkaroon ba ng due process ang pera ng taong bayan nung ninakaw ni Tambaluslos? At ngayon, wait a minute. Yeah. At ano ang gagawin nila ngayon? Pagtatakpan. Diba? Pagtatakpan nila at talagang cover up to the highest level. So ngayon, dahil ang mga nagsasalita, okay? Sabi ni Pats Gallego, ang tawag dito, ICI, si Bangag ang nagbuo niyan. Alright. Ngayon, ito, mga kababayan. Ay, by the way, grabe, kaluluoy ang, kaluluoy ang Visayas, Capiz, kag Iloilo, lalo sa Capiz, damo na, my God. Diyos ko po. All we can do is pray. Pero mga palangga, diba, tuwing na lang umuulan, bumabagyo, lumilindol, ang sandigan ng taong bayan ay dasal. Hindi po lahat nakukuha sa dasal. Okay? Alam ko kayo, magkaiba man ang relihiyon natin, lahat tayo nagdadasal. Pero mga kababayan, huwag nyo na ipaubaya lahat sa dasal.
Dahil sabi ng Diyos na sa tao ang gawa, na sa Diyos ang awa. Look at you, sa Panitan, may mga nakamatay. Capiz, Iloilo, ano kayo dyan? Maliban sa talamak, kayo dyan sa droga, sa pulburon, dahil pinalawak ng mga ng mga dilawan at kabatak ni Marcos Jr. Now sa Capiz, nakita nyo yung baha? Ganyan na lang ba kayo? Papayag na lang tayo? Buong, nung nakaraan, Pampanga. Saan pa? Ano pa mga, Leyte? Ano pa? Delubyo. Ang kailangan yung, Samar. Grabe ang damage. Grabe ang damage. Ano pa bang bagyo na kailangan danasin ng taong bayan para kumilos, para pabagsakin ang mga adik na namumuno sa inyo? Kailan kayo kikilos? Hindi po pwede na lang tayo ipagpaubaya natin sa Diyos. Sabi ko nga, pag nakita tayo, umakyat na tayo sa langit lahat, kung tayo makaakyat sa langit, sasampalin tayo ng Diyos. Kaya ikaw, puro ka Diyos, Diyos, umasa ka lang sa akin. Hindi ka gumawa at nilabanan ng mga bangag. Sa aklan, damo-damo, kita nyo? Hindi nyo pwede pa sa Diyos, manindigan kayo. Labanan nyo yung mga adik. Pag humupa ang baha, manindigan kayo. Inanod na naman ang mga album nyo, picture ninyo, o cellphone ninyo. Inanod na naman ang inyong mga gasol. Inanod ang inyong mga lutuan, ang inyong mga dapog. Then, balik na lang, paulit-ulit. Diba? Walang pakialam. Ang bangag administration, tapos ipagmamalaki ng Malacanang na mga bangag ng kanilang tagapagsalita nung sinasabi ni Sara na walang nangyayari, walang achievement, o walang progreso ang gobyerno ni Bangag. Ano ang depensa sa inyo ni Castro? Anong depensa niya? Dahil sinasabi ni Vice President Sara at ninyo na wala talagang ginawa itong Bangag na ito. Ano sabi? Bulag-bulagan ba si Inday Sara? Hindi ba niya nakikita na abala daw sa pagbibigay ng ayuda si Bangag at hindi daw natin na nakikita yung ginawa sa agrikultura? Yan ba yung sagot for 3 years? Ang achievement ni Bangag magbigay ng plastic-plastic na tigda 2 kilo, 2 kilong bukbukin na bigas at tig isang latang sardinas? Yan ba? Tapos yung magsasalita, gusto nilang gurgurin tayong lahat? Ha, Castro, tara-tara, mga pukilang ina ninyong hayop kayo. Hindi pa kayo nagurgur ng baha. Dapat kayo nagurgur ng baha. Tama ba yan? Kamo dira tanan sa Aklan, Karaya, kamo sa Iloilo, sa Capiz, ang Boracay, naigo? Ganyan na lang kayo? O kayo ang dyan eh. Kayo, ang Iloilo, kag ang Capiz, that's very, maraming dyan. Kakamping at sa mga dilawan. And that's okay kung maging actually you're good. Noong naging kakamping kayo at dilawan kayo kasi ibig sabihin nilabanan niyo si Marcos na hindi maging presidente dahil naniniwala kayo na adik na magnanakaw ang kanyang pamilya. And now nasaan na kayo? Hindi ko naman nilalahat. Panahon na para manindigan, katulad ng secession speech ni Kiko Barzaga na ang mga Mindanaoan, you have to speak up dahil lumalakas na nga ang panawagan na gusto nyong ihiwalay o ng Visayas, kaya ba natin? Republic of Visayas naman tayo? Republic of Mindanao, Republic of Visayas. I think we can, okay, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi tayo pwede, may awa ang Diyos sa totoo lang. Lumaki ako na naririnig ko na yan sa mga matatanda. May awa, gid ang Diyos, ang Ginoo sa aton, mabuot, mag-ampo lang kita sa Ginoo, kay muni-muni, sasampalin talaga tayo ng Diyos. Pag nagkataon na nakikita, ang sabihin ng Diyos, wala kayong ginawa para ipaglaban ang inyong kinabukasan. Puro lang kayo umasa sa akin. Ang dami niyong sangkatauhan sa mundo. You know what I mean? Alam mo, sa totoo lang, nung bata ako, akala ko din, ganun. Na pag nag-ampo tayo sa Diyos, lahat